Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang posibilidad na magbunga ng ethics complaint laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Ligar Leviste ang umano'y illegal na pagkuha ng Cabral files o mga record mula kay dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Congressman Redon, dapat mapanagot at mausisa si Representative Leviste kung paano nito nakuha, kinopya at ipinamahagi ang files. At kung tunay bang binigyan ito ng otoridad ni DPWH Secretary Vince Dizon para makakuha ng kopya ng mga naturang dokumento. Gate naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat handa si Representative Leviste na pangatawanan ang mga binitawang pahayag kaugnay ng tinatawag na Cabral files. Si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. So, I think malaking usapin ho yun. Ibig sabihin, in as much as malaking usapin ho sa atin yung nilalaman ng Cabral files, we will get to that irrespective of Congressman Leviste. Kasi hindi lang naman ho siya yung may hawak ng mga files po na ito. Mahalaga rin po sa Kamara yung pong pamamaraan kung paano po nakuha ito pong mga files na ito. Kasi tingin ko hindi ho dapat ginagawa ng House member kung totoo po yung sinabi ng DPWH, yung ganyan pong forma ng pagkuha po ng mga files at yung pagsasalita na merong otoridad na kumuha ng mga dokumento when in fact, wala naman pala. Well, I guess it's up to the relevant bodies to file a complaint kung may basis, no? Wala akong comment, wala akong information dun sa kung paano na-obtain ni Congressman Leviste yung files. May mga nagsasabi unlawful daw yung means. So, hayaan silang magsampa ng kaso kung tingin nila warranted. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Hataw Balita ngayon! Nadakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ikatlong co-accused ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at Cassandra Leong na humaharap sa kasong human trafficking. Ayon sa CIDG, nahuli ang akusado na si alias Boss Terry sa Angeles City, Pampanga noong December 29. Ang nahuling akusado ay isang Chinese national na sangkot din umano sa kaso ng Lucky South 99 na umano'y in charge sa pag-torture sa mga Chinese POGO employees. 51 ang kabilang sa mga dapat hulihin ng mga otoridad kaugnay ng kaso. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Order of Lacandula with the rank of Grand Cross Bayani ang imaong dating kalihim ng Department of Migrant Workers na si Maria Susana Toots Ople. Ang naturang parangal ay ginawad sa Malacanang kahapon, December 30, bilang pagkilala sa kanyang paglilingkod sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa Pangulo, nakabatay sa reforma itinaguyod ni Ople ang mga patakarang nangangalaga sa kapakanan ng mga OFWs ngayon. Tinanggap ng anak ng imaong kalihim ang nasabing parangal at sinabing lahat ng ginawa ng kanyang ina ay bunga ng tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa Pilipino. A few days before her passing, she told me that she was happy with the work she had done at the Department of Migrant Workers, that she finally felt at peace, and that she could finally retire from public service. In her words, she had done the work she had always wanted to do. Today's conferment is timely. It coincides with Rizal Day and the 4th founding anniversary of the Department of Migrant Workers. And just like Rizal, Toots believed that love of country is expressed through courage, through discipline, and through service. And like the DMW itself, she showed that a life devoted to serving the people gives meaning and strength to one's purpose.
Pumanaw si Ople sa edad na 61 noong August 22, 2023 dahil sa sakit ni breast cancer. Hataw Balita ngayon. Aabuti ng hanggang 80 milyong piso ang pondo na kakailanganin ng Commission on Elections kung sakaling magsasagawa ito ng special elections upang punan ang nabakanting posisyon ni yumaong Antipolos 2nd District Representative Romeo Acop. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring kunin nila ang pondo sa 2026 General Appropriations Act o GAA kung sakaling matutuloy ito. Dagdag pa ni Garcia, kung susundin ang nakasaad sa batas, kailangang maisagawa nila ang special elections sa March 20, 2026. Hataw Balita ngayon. Kinokonsidera ng maraming Pilipino na ang inflation o ang mataas na presyo ng bilihin ang pinakamalaking problema sa bansa ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi na kailangan itong solusyonan agad ng pamahalaan. Kasunod na mahalagang issue na dapat din tutukan ng bansa ay ang paglaban sa korupsyon at mababang sahod ng mga manggagawa. Kabilang din dito ang pagsawata sa kahirapan, paglikha ng karagdagang trabaho, paglaban sa kriminalidad at sa malawakang pagbibenta at paggamit ng iligal na droga. Sa kabuuan, sa 18 issue, ang nabigyan lamang ng isang positibong marka ay ang issue hinggil sa proteksyon sa kapakanan ng Overseas Filipino Workers o OFWs na may 57% approval rating. Isinagawa noong December 12 hanggang 15 ang nasabing survey gamit ng face-to-face interview sa mga nakatatanda o Filipino adult. Hataw Balita ngayon. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment na hanggang January 15, 2026 ang deadline ng pagsusumite ng 13th month pay compliance report. Layunin nito na matiyak na sumusunod ang mga pribadong kumpanya sa mga labor laws. Maaaring isumite online ang report sa reports.dole.gov.ph. Ang 13th month pay ay nakalaan para sa lahat ng rank and file employees na kahit isang buwan pa lamang nakapagtrabaho sa private sector sa loob ng isang taon. Hataw Balita ngayon. Maaari pa rin mapalitan ang mga nasirang perang papel depende sa lawak ng damage na natamo nito ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Batay sa social media post ng BSP, ang kasama sa mga tinatawag na mutilated banknotes ay ang mga perang nasunog, kinain ng anay o nginat-ngat ng hayop. Mapapalitan ang naturang paper bill kung may natitirang hindi bababa sa 60% ang laki nito. Malinaw ang 65% na pirma ng BSP Governor o Pangulo at nakikita pa ang security thread. Maaring dalhin ng nasirang perang papel sa authorized bank para masuri at maproseso ng BSP. Matatandaan nag-viral kamakailan ang post ng isa nating kababayan kung saan ang 24,000 pesos nitong inipong pera ay kinain ng anay. Hataw Balita ngayon. Samantala, may mga local government unit sa Metro Manila ang nagpapatupad ng Iwas Paputok Ordinance ngayong magpapalit na ang taon. Kabilang dito ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Pasig, Taguig, Manila, Mandaluyong, San Juan at Pasay. Samantala, total ba naman sa paputok ang ipinatutupad sa Navotas, Pateros, Marikina, Quezon City, Makati, Mandaluyong, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Pasay. May itinalaga naman na designated fireworks display zones sa Malabon, Marikina, Quezon City, Manila, Makati, Mandaluyong, San Juan, Muntinlupa, Las Piñas at Pasay. Paulit-ulit na paalala ng Department of Health na makibahagi sa pag-iwas sa paputok, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng pamilya at komunidad ang pasimula ng taon na ligtas, malusog at walang disgrasya. Hataw Balita ngayon.
Nakahanda na ang pamahalang lungsod ng Maynila para sa emergency na posibleng mangyari sa pagpapalit ng taon. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, nakaalerto na ang mga ospital sa lungsod sa inaasahang pagdagsa ng mga pasyente. Kaugnay nito, plano ng Manila LGU na ibinil na lang ng mga gamot para sa mga ospital ang pondo na para sana sa community fireworks display. Ayon sa alkalde, kung mag-oorganisa ang pamahalang lungsod ng fireworks show, aabot sa 5 milyong piso ang posibleng magastos para rito. Ang ating mga ospital ay naka-alerto. Pati ang ating mga doktor. But on top of that, the Bureau of Fire, the EMS of MDRRMO will be helping our city health facility to accommodate possible victims. So baka dumagsa maigi ng handa. Pero kahit pa paano po, nakagayak na po yung ating 7 ospital at ang ating mga staff na MDRRMO at pati ang ating mga ambulansya. Hataw Balita ngayon. Nagbigay babala ang Land Transportation Office o LTO laban sa mga peke at maling post sa social media na may kaugnayan sa umano'y pagbabago sa patakaran ng ahensya lalo na pagdating sa driver's license. Ayon sa LTO, hindi galing sa ahensya ang mga kumakalat na mensaheng ito at wala itong katotohanan. Pinapayuhan ng publiko na huwag basta maniwala o magbahagi ng unverified information. Binigyang diin ng ahensya na ang kanilang official social media accounts lamang ang dapat pagkunan ng tamang impormasyon tungkol sa kanilang mga patakaran at iba pang aktibidad. Inaasahan ng Department of Transportation o DOTR na tutuparin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na matapos sa January 5, 2026 ang rehabilitation ng EDSA. Patuloy ang pagkukumpuni ng DPWH ng mga sirang kalsada sa ilang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Partikular na rito sa parehong north at southbound na pangunahing lansangan sa pagitan ng Guadalupe, Makati City at Rojas Boulevard sa Pasay City. Ilang portions nito ang nauna nang naisailalim sa rehabilitation at nabuksan na rin sa trapiko. Pangunahin na ang EDSA busway. We obviously expect that matapos siya on time dahil babalik na yung mga kababayan natin from their long vacation for the holiday season. Yung binabanggit sa amin ng DPWH is that tuloy-tuloy 24/7 yung construction nila. Hataw Balita ngayon. Inaasahang matatapos na sa unang bahagi ng taong 2026 ang ginagawang modernong Kamuning Footbridge at Busway. Nitong December 27 at 28 na ilatag na ang trusses at cross-bracing ng ginagawang footbridge. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary for Road Infrastructure Mark Steven Pastor, inaasahan na sa unang bahagi ng 2026 ay magagamit na ng publiko ang modernong footbridge at busway station. Samantala sa first quarter din ng 2026 ay inaasahang uumpisahan na ang proyekto para sa 3 bagong istasyon sa EDSA Carousel. Ito ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Magallanes at Cubao. Yung busway station mismo sa Kamuning almost completed na, finishing na lang sila. For the elevated walkway, yung southbound is more advanced than the northbound. And if you will recall, December 27 midnight to December 28 in the early morning, nag-road closure tayo doon sa southbound para mailagay nila yung mga yung mga steel shafts ng footbridge natin. For the northbound, they're installing already the elevators compared to your ordinary elevated walkway. Because we wanted it to be modern, maluwag ito, and at the same time, may elevator access. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang umaga amigo, Annie at sa ating mga kasambahay.
Patuloy na nararanasan ang masamang panahon sa ibabang bahagi ng North Island at itaas sa bahagi ng South Island sa New Zealand. Nagdulot ang mga ito ng malawakang pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng biyahe sa lupa, dagat at himpapawid. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Libu-libong bahay at negosyo ang nawalan ng kuryente sa New Zealand matapos bumagsak ang mga puno at power lines dahil sa malalakas na hangin at ulan. Pinakaapektado ang mga lugar na Horowhenua, Manawatu at Nelson Tasman. Nanawagan naman ng civil defense sa lugar ng Foxton at Shannon na magtipid ng tubig matapos mawalan ng kuryente ang mga water treatment plant. Apektado rin ang biyahe sa dagat at himpapawid, kung saan nantala ang paglalayag ng Inter-Islander at Blue Ridge ferries, habang hindi bababa sa 8 flight ang nakansela sa Nelson Airport dahil sa malakas na hangin. Ayon sa mga lines company, libu-libo pa rin ang walang kuryente sa Horowhenua at Nelson Tasman at inaasahang aabuti ng ilang araw ang pag-aayos dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng masamang panahon. Samantala, kinansela ng Palmerston North City Council ang kanilang New Year's Eve celebration, kabilang ang fireworks dahil sa pinangangambahang matinding hangin. Nananatiling nakataas ang heavy rain at strong wind warning sa malaking bahagi ng New Zealand, kabilang ang Tasman Ranges, Marlborough Sounds, Wellington, Manawatu, Horowhenua at Wairarapa District. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Samantala, gumagawa ng paraan ng ilang estado sa Estados Unidos upang makatulong sa pagtaas ng medical insurance sa bansa. Ito ay sa gitna ng pagpigil ng Kongreso sa pagtutuloy ng Obamacare para sa milyong Amerikano. Itong humahataw na balita ni Cass Carriedo. Gumawa ng paraan ng mga Democratic states gaya ng California, Colorado at Maryland para makatulong ng kahit kaunti sa health insurance ng mga tao. Ayon kay Javier Martinez, ang Speaker of the House sa New Mexico, panandalian lang ang kanilang pagtulong dahil magkakaroon ng problema sa budget ang ginagawa ng Administrasyong Trump. Isa ang New Mexico sa nakapuno sa lahat ng kakulangang nawala sa pagtigil ng Obamacare. Milyong Amerikano na ang hindi na makakayang bayaran ang kanilang mga health insurance. Dahil dito, maapektuhan ng budget ang state welfare programs at mga ospital na maaari ding makaapekto sa pagkuha ng serbisyong medikal ng mga tao. Iba-iba ang naging tulong ng mga estado sa pangyayaring ito. Ang Connecticut at New Mexico naglaan na ng budget para dito. Hindi naman maglalaan ng pera para dito ang Georgia at Washington. Magbibigay naman ng $200 million ang California para sa nasa 300,000 mahihirap na residente nito. Ngunit inaasahang maapektuhan ng 2 milyong tao roon sa pagkawala ng Obamacare. Noong Setyembre, sumama ang Arkansas sa Texas at Wyoming sa pagratipika ng premium alignment na isang healthcare market tactic para masigurong makukuha ng pinakamaraming tao ang natitirang federal subsidy para mapanatili ang gagastusin ng kanilang mga mamamayan. Ang ibang estado hindi pa nakakagawa ng aksyon. Sa Minnesota at Washington, nahaharap sa legalidad ang budget. Sa Georgia naman na may kaunting sobra sa budget, ay politikal ang rason. Ang ibang estado nagdedebate pa rin kung papaano mapupunan ng tulong medikal sa kanilang mga lugar. Cass Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng kaguluhan sa paglalakbay ang nagdaang winter storm sa Midwest. Pinaghahandaan naman ang forecast para sa bisperas ng bagong taon ng mga pag-ulan at pagbuhos ng niebe. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Libo-libong flight delay ang naranasan ng mga manlalakbay noong nakarang holiday weekend sa Midwest matapos bumagsak ang mapanganib na winter weather. Humantong sa maraming banggaan sa ilang estado ang madudula sa kalsada na nagresulta sa ilang pagkamatay at nagdulot ng mga buhawi sa Illinois. Ngayong pagpasok ng bagong taon, pinangangambahang maraming babagsak na ulan sa West Coast kung saan may panibagong panganib na magkaroon ng flash flooding sa Southern California na noong nakarang linggo lamang ay nakaranas na ng malalakas na ulan. Sa dako naman, Northeast, babagsak muli ang niebe sa bisperas ng bagong taon sa mga lugar na karaniwang nakararanas ng lake effect snow.
Posible rin na makakita ng pag-ulan ng niebe sa New York City sa pagpatak ng bagong taon. Magiging tahimik naman ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa na mayroong tuyo at above average temperatura, partikular sa halos buong west hanggang sa Great Plains. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Sugatan si Vice Mayor Amy Paz Lamasan ng Dueñas, Iloilo Province matapos umanong mabaril ang sarili. Nangyari ang insidente Martes ng umaga sa pribadong bahay ni Lamasan sa La Paz District. Inaayos umano nito ang mga gamit para sa pagbiyahe papuntang Dueñas nang aksidenteng nakalabit ang trigger ng kanyang barila. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Hataw Balita Ngayon. Nangako naman ng pamahalang lungsod ng Cadiz City, Negros Occidental na tutugisin at kakasuhan ang mga responsable sa iligal ng pagkuha ng giant clams sa Marine Protected Area malapit sa Lacawan Island, Barangay Cadiz Viejo. Di pa man natatapos ang taon, nadiskubre na 33 giant clams ang puwersahang kinuha mula sa Giant Clam Village at iniwan lamang ang mga walang lamang balat nito. Ayon kay Mayor Salvador Escalante Jr., agad na magsasampa ng kaso kapag natukoy na ang mga suspect. Kasalukuyan nagsasagawa ng investigasyon ng Cadiz City Police at Bantay Dagat. Nag-alok din ang lungsod ng 20,000 pisong reward sa sino man makakapagbigay ng impormasyon na magtuturo sa pagkakakilanlan at pagkakaresto ng mga salarin. Bilang dagdag seguridad, 24/7 na binabantayan ang GCville matapos ang insidente. Ang mga giant clams ay protected species at ayon naman sa Philippine Fisheries Code, maaaring mapatawan ng hanggang 3 million pesos na multa hanggang 8 taong kulong ang mga lalabag. Hataw Balita Ngayon. Hindi pa rin makalimutan ng ilang residente ng Rojas City, Capiz ang matinding pagbaha na dulot ng bagyong Ramil noong October 18, 2025 na nagpalubog sa mga kabahayan at naglagay sa panganib sa buhay ng marami. Si Jolie Villanes humahataw. Matatandaang lumubog sa baha ang ilang bahagi ng Capiz matapos manalasa ang bagyong Ramil noong Oktubre 18, 2025. Isa sa mga grabing naapektuhan ang Barangay Tisa sa Rojas City, kung saan mabilis na tumaas ang lebel ng tubig kahit sa maikling panahon ng pag-ulan. Ayon sa Barangay Local Government Unit, isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagbaha ang kakulangan sa kapasidad ng drainage system ng lugar. Nagsisilbi rin umanong catch basin ang Barangay Tisa dahil dito dumadaan ang tubig mula sa iba't ibang kalapit barangay. Ibinahagi ng mga residente ang kanilang karanasan noong kasagsagan ng pagbaha. Yun ang biggest problem namin dito sa Tisa. Kunting ulan, baha. Kasi drainage namin, hindi masyado kaya yung volume. Parang catch basin kasi itong Tisa sa different barangays, dito dumadaan. Siguro wala pang 30 minutes, parang tumaas na yung tubig, pumasok na sa loob. Siguro mga dagdagan pa ng mga 30 minutes talagang tumaas na hanggang baywang na. Sa loob lamang ng halos 30 minuto, pumasok ang tubig sa kanilang mga bahay at patuloy na tumaas hanggang umabot sa baywang, dibdib at maging sa lieg sa ilang lugar. Dahil sa lalim ng baha, napilitan ng ilang residente na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. May mga gamit na nasira at mga kabahayan na pansamantalang iniwan para sa kaligtasan ng pamilya. Isa ring residente ang nagbahagi ng emosyonal na karanasan matapos maabutan ng baha ang kanyang asawang may karamdaman at hindi agad mailikas. So, kung doon sa labas, pagdating ko hanggang liig na Tapos dito, lampas baywang.
Siyempre, may mga gamit sa baba, upos litaw na. Kaso yung bedridden yung asawa ko. Dito sa baba, wala kasi ako eh. Pagdating ko, tubig na. Sa kasalukuyan, nakarecover na ang mga residente ng Barangay Tisa matapos ang tulong na ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod at barangay, kabilang ang relief assistance at evacuation support. Unti-unti na ring naisaayos ang mga nasirang tahanan at ari-arian. Naka-recover na ngayon kasi mayroon ding government aid plus barangay. Kasi dati talagang dito sila namin in-evacuate dito sa barangay hall. Yun ay ayos din namin ang bahay, parang dahan-dahan lang. Lahat, mga damit, mga, minsan ako isipin ko parang hindi namin magagawa lahat yun eh. Samantala, kasabay ng papalapit na pagpapalit ng taon, tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang maging handa sa anumang sakuna. Aktibo umano ang pakikipag-ugnayan ng City Disaster Risk Reductions and Management Office sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, City Health Office at mga ospital upang masigurong mabilis ang pagtugon at tulong sa oras ng pangangailangan. Sa mga sitwasyon na kailangan natin mag-cater na mga magresponde, no, activated yung ating Emergency Operations Center para continuous po yung provision natin ng response and assistance po doon sa ating mga dito sa Rojas City. Jolly Bilianes, humahataw sa balita ngayon. Matagumpay naman na naisagawa ng Bureau of Fire Protection ang rescue operation sa isang 6 na taong gulang na bata na nalunod sa bayan ng Datuonsay, Maguindanao del Sur. Makikita sa video ang isinagawa ni SFO2, Muhammad E. Jumuan, Chief Provincial Operations ng BFP, ang agarang CPR sa biktima bago ito isinugod sa ospital. Naganap ang insidente habang nagsasagawa ang BFP Datuonsay ng Oplan Iwas Paputok sa kanilang area of responsibility. Hataw Balita ngayon. Mas pinaigting ng Philippine Coast Guard Sorsogon ang pagbabantay sa mga baybayin at beach resort sa buong lalawigan dahil sa pagdagsa ng mga turista ngayong holiday season. Si Resty Gosmo humahataw. Itinaas ng Philippine Coast Guard sa heightened alert ang pagkakandak ng Baywatch Patrol simula December 20 hanggang January 4, 2026 bilang paghahanda sa posibleng mga water-related incident. Nag-start po ito nung nagbaba po ang aming higher headquarters po ng abiso na heightened alert po dahil po sa ito pong holiday season po. So nag-start po ito ng December 20 hanggang pong January 4, 2026 po. Mas pinaiigting ng PCG Sorsogon ang pagbabantay sa mga coastal areas at beach resort sa buong lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng mga lokal at turista na nagtutungo sa mga pasyalan. Yes po, nagkaroon po tayo ng pag-start po ng heightened alert po natin noong December 20. Nagkaroon po tayo na maigtingang Baywatch Patrol sa mga coastal areas or sa mga beach resorts para po makita po natin or matutukan po natin yung mga turista po natin na naliligo po sa mga beach resorts po. Isa ang dagat sa pinakamadalas na pinupuntahan ng mga tao lalo na tuwing holiday season. Kaugnay nito, tumataas din ang peligro ng mga water accident kung walang sapat na gabay at bantay seguridad. Meron po tayong isang insidente ng pagkalunod. Dito po yan sa bayan po ng Gubat, Sorsogon. Agad po itong na-rescue po. Stable na condition po nung Ayon sa datos ng PCG Sorsogon, umabot sa 8 bilang ang naitalang drowning cases sa buong lalawigan ngayong taon. Sa bilang na ito, 4 ang nailigtas at 4 naman ang nasawi mula Enero hanggang Disyembre 2025. Ngayong holiday season, nananatiling naka-alerto ang PCG Sorsogon Station at mga sub-station sa araw-araw na Baywatch at Maritime Patrols.
Paalala ng Philippine Coast Guard sa mga beachgoers, maging maingat at sumunod sa mga alituntunin upang maiwasan ang pagkalunod at iba pang aksidente sa dagat. Resty Gosmo, humahataw sa balita ngayon! Inaanyayahan po namin ang lahat ng ating mga kasambahay na balikan ang mahalagang pangyayari at isyong pinag-usapan at nagmarka sa kasaysayan ngayong 2025. Samahan niyo po kami sa ating gaganaping repaso 2025, ang UNTV special coverage mamayang alas 7 ng gabi. Live po na mapapanood dito sa UNTV News and Rescue Channel 37 at maging sa ating official social media accounts. At syempre, sa Radyo La Verdad 1350 mga kasambahay, mamaya po may special coverage din alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Oh, Adet. Inulunsad ni Kuya Daniel Razon. Okay, Benedict muna. Benedict, go! At magdaong magdamag upang tumulong sa mga biktima ng paputok. Sa Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Cavite. Kung ano yung mga malalaking mga pangyayari. Po ay nagkaroon tayo ng 456 na Let's roll out! Balita ngayon. Ayan, Ani, mamaya abangan ng ating mga kababayan ang ating special coverage dyan sa pagpapalit ng taon na Ani. At paglabas ng News and Rescue Team. Mamaya po yan. Ang tabayanan nyo, mga kasambahay na nakikinig at nanonood dito po sa UNTV. Okay, sana yung panahon natin, may binabanggit na makulimlim, may pagulan ba? We're waiting for that, Adet. Ha? Makasingit sana itong weather. Baka makahabol pa. Yung weather, which is very important. Pero sa ngayon na nakikita natin, Ani, maganda ang panahon. Itong mga nakalipas na araw, wala tayo natalang pagulan. Especially dito sa Metro Manila at maging sa amin, nakalapit lang naman na probinsya. So maganda yung ating panahon at sana nga ay tuloy-tuloy na, Ani, ano? That's correct. At sana po, yung iba naman ay sabi, sana umulan kasi para wala ng putukan. Ayan, siguro nasasabi rin nila yan. Dahil lately, di ba, nabalitaan mo yung isang bata na namulot lang sila. 2 bata sila. Namulot lang nung paputok na hindi pumutok. Pagkatapos ngayon, sumabog. Sinindihan nila. Namatay yung isa. And then yung isa, I understand na mukhang getting well na siya. Kaya kailangan din ng partisipasyon ani talaga ng magulang na mabantayan yung kanilang mga anak na gawin yung mga ganung bagay na hindi nararapat dahil lubhang mapanganib, Ani. That's correct. Yun namang mga bata kasi, siyempre sa edad ng mga bata, amigo Sherwin, yung curiosity nila, nandiyan pa rin talaga. So tayo dumaan din sa pagkabata. Marami tayong gustong tuklasin. Pero doon sa mga nanay, mga magulang, mga guardian, we are reminding you as much as possible. Baka pwede i-focus niyo muna yung attention ninyo doon sa mga bata. Lalo na pag lalabas, baka kinakailangan samahan. Para at least ngayon, di ba, isa yan sa mga binabantayan ng ating mga otoridad. Kaya again, ito po ang aming pagsusumamo. May mga lugar na pinagbabawal yung pagpapaputok. Nag-designate lang sila ng mga community fireworks display zones, but hindi lahat yan.
may mga lugar. So, antabayanan niyo po yan, gaya ng binanggit namin kanina, pagsapit po ng alas 9 ng umaga, mamaya po sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, we will start our coverage at 9 o'clock in the morning hanggang 5:30 in the afternoon. So mag-antabay po kayo para mayroon kayong mga dapat na malaman. Alam natin, at the same time, yung sunog, iingatan din. Yung mga preparations ng kanilang mga pagkain, left and right ng mga lutuan, pero hindi nila namamalayan. Yung pala, overload na sila. Hindi mo namalayan na may nag-spark na dun sa gilid because they are busy. Mayroon din sila mga bisita. So you pay attention to this para makaiwas tayo sa sunog. Left and right po yung mga sunog na ating nababalitaan. Oo, halos taon-taon ng coverage natin, Ani. Meron tayong mga naitatalang kaso ng mga ganyang sunog. Sana yung tinatamaan ng ligaw na bala, talagang totally mawala na. At maging yung mga minor na kadalasang nagiging biktima ito mga paputok o kaya yung watusi, sikat na sikat sa mga bata yan Ani. Kahit nung panahon namin talagang madali kasi at mura yan. At That's correct. Hindi nawawala pa Ani yung mga nagbebenta talaga ng illegal na paputok sa mga lansangan. Minsan, meron silang mga nakalagay din na, DTI approved naman ito. Pero nape-fake din po yan na marami nagsasabi ng ganyan. And yun sa mga otoridad na pinapasalamatan natin, Amigo Sherwin, na hanggang ngayon, kung kayo po ay nagbabakasyon, yung ating mga otoridad, yung ating mga PNP, members of the Philippine National Police, ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, yung mga doktor natin na nandiyan, nagda-duty sila, yung mga rescue teams sa iba't ibang panig ng mundo at ganun din po dito sa atin dito sa UNTV. Ayan, nakabantay yan yung ating mga rescue team. So mag-antabay kayo apart from the coverage mamaya, mga kasambahay ng ating mga kasama sa UNTV rescue team. Antabayanan niyo po yan. Yung coverage ng UNTV at syempre itong Radyo La Verdad 1350. Oo, Ani. At isa pa, gusto ko lang idagdag yung kasing, alam mo ngayon, uso talaga yung party-party. Dadayo sa iba't ibang lugar para mag-party, kumain, tapos uuwi ng lasing, magmumotor. Kadalasan yan ang mga na-encounter natin, Ani. That's correct. Ayan, that's a very good reminder ulit sa ating mga kababayan. Let's start our year right. Ayan, okay. Samantala, Ani, eto na, yung inaantay natin. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng December 31. Huling araw sa buwan ng Disyembre ngayong taon na, Ani. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan na umiiral sa southern portion ng ating bansa ay ang patuloy na epekto nitong easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko sa malaking bahagi ng Visayas, portions ng Mimaropa at sa may Mindanao. Samantala, itong shear line na inaasahan rin natin na sa mga susunod na oras within the next 24 hours, magdudulot rin ng mga pag-ulan dito sa ilang portions ng Bicol Region area. Patuloy rin yung pag-iral ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan dito sa northern and central Luzon. So for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather conditions ang ating mararanasan ngayong araw, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms, especially dito sa area ng southern Luzon, at tsansa namang ng light rains yung ating mararanasan sa Metro Manila and the rest of Luzon. So wala pa rin tayo minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng shear line, ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong araw sa mga area ng Camarines Norte, Camarines Sur at sa may Catanduanes. Samantala, itong nalalabing bahagi ng Bicol Region, particular na sa may Albay, Sorsogon at Masbate, makakaranas rin tayo ng maulap na kalangitan, pero dulot naman yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. For the rest of Mimaropa, generally fair weather ang ating mararanasan. So itong area ng Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon, generally fair weather. Pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng afternoon to evening na mga thunderstorms. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, wala tayong inaasahang mga sustained at mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. So kung may mga pag-ulan man tayo mararanasan, ito yung mga light rains o yung mga pag-ambon lamang. Dulot yan ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan.
At dahil nga umiiral yung amihan sa most of northern and central Luzon, asahan pa rin natin yung mababang minimum temperature na posible nating maitala, especially sa bandang madaling araw. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil nga sa pag-iral ng easterlies, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat at pag-ulan at thunderstorms sa buong Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides over these areas kasi as early as ngayong madaling araw pa lamang may naitala na tayong mga thunderstorm activity dito sa portions ng Visayas area. So asahan natin as the day progresses, mamayang tanghali hanggang sa hapon, mas marami pang areas yung mga karanas sa mga kaulapan at mga pag-ulan. For Mindanao, generally fair weather rin ang ating mararanasan. Partly cloudy to cloudy skies pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulang mararanasan. Nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Sakto, no more time. Yan, sabi ko sa'yo, adet eh. Oh. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Nakahabol yung weather natin. Na pwede naman ihabol, di ba po? Ha? Pwede naman ihabol yung weather update natin. Kaya nahabol naman ni Adet. Maraming salamat sa iyo, Adet. Ayan. Sige, amigo. Meron tayong shout out, Ani. Si Alani, si Phoebe, si Gian, si Shane, at saka si Alex Montesa. And of course, si Aljan. Thank you very much, Aljan. Sino kasama natin dyan? Marvin, maraming salamat. JC ba? O si Raprab? O sino yung kasama natin? Thank you so much. And of course, Jose Ibanez, maraming salamat. Meron pa ba? Si Justin. At mga IT people, Cardo, si Arian. Sa inyo pong lahat dyan. Jeremy, Berniel, thank you so much. Si Luel, thank you very much, Luel. Yan. Social media department, thank you. Maraming salamat. Kila Frima, kila Flor, Miss Grace Casin. Yan. Good morning po sa inyo at saka si Brad Mon. BP Ruth Soriano, good morning sa iyo. At yung mga BP natin, good morning sa inyong lahat yan. Kayo naman po. Nanonood sa atin ngayon yung ating suki, si Emma Chikoharan ng Japan, si Elena Yang from Taiwan, at siyempre ang aking tita, si Tita Nene La Pastora, ang aking may bahay, si Glenda, at sa aming unika iha, si Alicia. Kasama rin natin ngayong umaga dito sa studio, Ani, si Christian Lopez at si Jerickson Bunyag. At saka, si Races dumating na rin. Maraming salamat. Yung mga editors natin, thank you so much po sa inyong lahat. Mga editors natin, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. At salamat dahil sa pagsama nila sa atin sa loob ng isang taon, Ani. That's correct. Opo. Kinaga nila tayo. Salamat po. Malalamat sa Diyos. Okay, amigo? Ayan. At shoutout na rin po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa unang Kronika, Kapitulo 29, talatang 11. Iyo o Panginoon ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian o Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-31 sa buwan ng Disyembre, taong 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. 2025. Kinulangan pa ni Adet, ha? Ikaw talaga, Adet. Kinulangan mo pa. Ayan, sino yan? Si JP ba yun? Kinulangan pa ni JP. Okay lang. Dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.